At ayun nga ho, nagbabalik ang inyong lingkod, Carlo Mendez TV, at ang pag-uusapan natin ngayong araw na ito ay itong inilabas ng Malacanang dahil nga doon sa Malacanang press corps, tinanong ito si Attorney Claire Castro tungkol doon sa kung ano ba daw ang masasabi ng Malacanang doon sa hinihiling ng mga tao tungkol sa hair follicle test ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ay pakinggan ho natin ang sagot ng Malacanang. Pataan humingi sa Pangulo ng anumang demand patungkol sa hair follicle test? Wala po bang plano ang Malacanang, especially ang Pangulong Marcos, na magpa-hair follicle test na siyang hinihingi po para matuldukan na itong issue po ng di umano'y paggamit ng ipinagbabawal na gamot ng ating Pangulo? Sino po ba ang humihingi? Marami po sa ating mga kababayan ang sa social media Oo, na marami. nag-react dito po sa ipinapalabas na video na ito. Actually, parang na-die down na po ito before dahil nasasabi nga na Malacanang it's a fake. Pero biglang nabuhay after po nung ginagawang investigasyon mismo ng Kongreso, ng Kamara. Kaya po muling lumabas itong video na ito. And sabi nga po nung vlogger na si Miss Pebbles Cunanan ay si Attorney Harry Roque, yung mastermind nitong video. Pero inamin naman ni... Ang haba ng tanong, ang iksi ng sagot, ano ba? Simple lang naman yung tinatanong ng reporter eh. Miss Maharlika, yung another vlogger na parang siya yung nagbigay lang kay Attorney Roque. Kaya ang tanong ko po, sabi niya sa social media hinihingi. Sino po in particular ang masasabi niyo sa akin na humihingi ng ganitong klaseng pag-test? Ang ating pong mga kababayan Sino na po in particular? Na po napanood niyo? My gosh! Sinabi ng reporter, ang ating mga kababayan, which is marami naman talaga nagre-request niyan, no? Kasi kung iisa-isahin yan, sa dami ng population ng Pilipinas, hindi umabot tayo ng ilang taon dyan sa kaka-mention ng pangalan isa-isa. Ano ba to si Attorney Claire? Ate Claire! Ano ba? Sigurong... Ikaw na po ba? Sige po. Ikaw po ang humihingi? Okay. Kaya po masabi lang ninyo na merong humihingi. Pero marami po sa social media So, kung kayo ay nagbabasa po sa SOCMED, Madam Yus. So, isa ka nga sa humihingi. Kasi po gusto Sige, tanong ko nga, isa ka ba? Kasi we have to be specific on this. ang mga kababayan po natin. So, isa ka sa humihingi. Actually, I'm a journalist. Hindi Oh my po gosh. ako humihingi. Pero parang gusto ninyo na meron lang kayong Basihan. Opo, Sino basihan. nga po? Kasi sabi niyo po kanina, ay napanood yun niya ata sa social. Opo, Madam Sino Yus. po? For my opinion lang, my own opinion, hindi na need ko sino ang humihingi. For transparency sake, dahil siya ang kataas-taasang pinuno ng bansa, for transparency sake, doon sa kanyang pinamumunuan, dapat, ano ba mawala ako magpapa-hair follicle test siya. O, di ba? Kung alam naman niya sa sarili niya na malinis siya, di kiber, di ba? Kung ako yun, kung alam ko naman na hindi ako gumagamit at malinis ako, kiber ko. Kung ilang gusto niyo, ubusin niyo yung hair follicle ko sa kakatest. Wala akong pakialam, di ba? Ganun lang kasimple yun. O. Pero di naman natin sinasabing gumagamit talaga ang Pangulo. Ayan ho. Ang pinagtataka ng mga tao, bakit ayaw, lalo pa yung mga kalaban ng Pangulo sa politika, bakit ayaw tumatangging magpa-hair follicle test itong si Pangulong Marcos Jr. Ayan ho. Siyempre kami po ay mga Pilipino rin. As a journalist, gusto po namin na hindi fake news. Correct. Yun pong aming ibabalita sa taong bayan. Okay, so humihingi po. Si, Nagdidemand. si Attorney Vic Rodriguez, di ko pa Okay. matagal na rin naman niyang hinihiling niyang Ba yan? hair follicle test. Okay, tanong po natin. Ano po ba ang basihan para sa paghingi at i-demand sa Pangulo ang isang hair follicle test? Ito po ba'y may pagbibintang na siya ay di umanong gumagamit ng illegal na droga? Kung may pagbibintang, liliwanagin po natin. Kung may pagbibintang sa Pangulo, yung nagbibintang ang dapat na magpatunay kung may ginagamit man o wala. Hindi po pwedeng gumawa ng kwento, walang basihan, isang guni-guni
para masira ang Pangulo at walang basihan. Kahit saan po na kaso, kung sino yung nagbibintang, siya ang magbigay ng pruweba. Totoo naman yan, kung sino ang nagsasabi, siya ang magbigay ng proof. So ngayon nga, parang ano to parang, sige, dare. Parang dare. Okay. Kung talagang malinis ang isang tao, halimbawa, ako, kaibigan ko, sige, kung talagang malinis ka, sige, magpa-drug test ka nga, magpa-hair follicle test. Kasi kaya, hindi drug test, guys, kasi ang drug test sa mga substances na illegal substances, so pag drug test lang ang gagawin sa ihi or sa blood, madali kasi mawala yon. Pero sa hair follicle test kasi, tumatagal ho ng mahabang panahon ang epekto nung kung ikaw ang nagtitake ng illegal substance. Ayan ho. So, para nga lang matapos, kung ako nga dito sa Malacanang, kung para matapos ang mga guni-guni, ay dahil sinabi din naman ni Attorney Claire Castro na kung ito ay guni-guni, kung ito ay pambibintang, para hindi mabintangan, edi magpa-hair follicle test, tapos ang usapan, ganoon lang ho kasimple yun. Sa aking pananaw ha, ayun. Pero kung gagawin pang paikot-ikot pa itong issue na ito, talagang hindi matatapos. Ito talagang, alam mo naman, syempre, ang mga tao dito curious at sige nga, try natin talaga kung magpapa-hair follicle test ito si Pangulong Marcos Jr. Kapag hindi, questionable para sa kanila, para doon sa mga nagtatanong. Ayan ho. Ha? So, dito naman tayo sa sa nangyaring speech ni BBM noong kahapon, araw ng Kagitingan. May napansin itong mga mapanuring tao dito sa ating lipunan about dito sa ligilagid ni BBM na tila ito ay nagbi-bleed. Ayan sa inyong screen ang picture. Kuha ho ito sa screenshot ko ito dito sa Politics News sa TikTok niya. Ayan. Na tila nagbi-bleed ang kanyang gums. Ayan, na pumunta na halos sa ipin niya. Ayan ho. So, marami namang kasing klaseng marami namang klaseng reason kung bakit nagkakaroon ng bleeding ang gums. It's either gingivitis, sabi nga ng nakakaalam na eksperto, yung mga dentista, ayan, or may mga infection sa gums, sa maling pag-dental floss, o ano ba dyan, at other reason as well, ayun ho. Pero, hindi ibig naman sabihin doon siguro para maging patas tayo dito ha. Hindi na ibig sabihin, pagka nagagano ka na, nag-drugs ka na, ayan ho, ha? Kasi, syempre, itong pinapakita dito sa picture kasi parang, eto na naman, ano nangyari sa gilagid ni BBM, nag-bleed ito. So, nagbibintang ba? So, tama din naman yung sinabi ni Attorney Claire Castro na walang basis. Totoo yun, walang basis. Kasi, wala naman talaga tayong basis in the first place. Pero, kung ako yun, sa pananaw, sa sitwasyon ng Pangulo, para matapos na itong haka-haka ng mga publiko, edi go with a hair follicle test. Ganun na naman kasimple yun di ba? So, at least, naging transparent ka, kasi, according dito sa according dito sa Republic Act 9165, otherwise known as the Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, insofar as it requires mandatory drug testing of candidates for public office. So, upon kaganyan, election ngayon, so kasali ho yan sa requirements ng COMELEC na pasa ka ng drug testing. Pero, di ko lang dito, parang di naman nalagay dito yung hair follicle test. Ayan ho. So, that is beside the point naman yung hair follicle test. Ayan. Sabi ng Civil Service Commission, ang nakasaad dito is elective officials and presidential appointee are also exempted daw from commission from Civil Service Commission's policy on mandatory random drug testing. Ayan. So, ibig sabihin, exempted itong mga na-elect na mga opisyalis ng gobyerno maging sa mga inappoint ng Pangulo doon sa pulisiya ng Civil Service Commission patungkol dito sa mandatory random drug testing. Ayan ho. So, ito siguro pinanghahawakan ng Malacanang na the reason why na sinabi ni Attorney Claire Castro na wala kayong karapatan na
mag-request, magmando, or maghingi o mag-utos ng hair follicle test dahil nga siguro may pinanghahawakan naman sila na pulisiya galing dito sa Civil Service Commission na ang elective officials and presidential appointees are also exempted from policy on mandatory random drug testing. Ayan ho. Pero kung sa akin lang ho yun, kung ako masusunod, para transparent tayo sa mamamayan na naglukluk sa atin dyan sa pwesto, edi sige, go with that hair follicle test kung yan hindi naman ang makapapatahimik sa mga isipan at kuro-kuro ng nakakaraming nagtatanong tungkol sa nasabing issue pagdating sa illegal na mga substances. Ayan ho, ha?